Kayo sa wikang English. Good afternoon, everyone. Ayan. Okay. So, natutuwa ako na makita ang bawat isa sa hapon na to. Siyempre, welcome din natin si Brother Charles at si Sister anong pangalan, nalimutan ko ulitin. Anong pangalan mo ulit, ate? Chari? Chelsea. Yan, Chelsea. Sister Chelsea. Palapakan natin ng Panginoon. Last Saturday, kasama natin si Brother Charles. At ngayon naman si Sister Chelsea o si Chelsea. Magkapatid sila. Tama ba? Ayan. Okay. So, baka susunod na mga Sabado, naisip ko nga, no? Sabi ko, parang baka masikip na tayo dito. Saka siguro sa mga susunod na Saturday, doon na tayo mag-youth fellowship, no? Kasi sisikip na tayo dito. Unti-unti nang, imagine, no? Wala nang bakanting upuan. Maliban na lang doon sa upuan na yun kasi inupuan ko yun kanina. Wala nang masyadong bakanting upuan eh. So, ibig sabihin yan, madami ang young people dito. Kasi binibless ng Lord ang ating simbahan. Binibless tayo ng Panginoon. At nakikita ng Lord yung ginagawa natin, yung ginagawa ninyo. And maging sa inyong worship, talagang nakikita ko yung inyong sincerity. I believe, nakikita ng Lord kung paano kayong nagpupuri sa Panginoon, sumasamba sa Diyos. And that is the reason why yung inyo pong ministry ay lumalago. At ang inyong mga personal na buhay, ang inyong pananampalataya sa Panginoon ay lumalakas din, tumitibay din. Kasi nakikita ng Lord yung sincerity ninyo, yung purity ng inyong pagsamba sa Panginoon. Genuine, totoo, pure, talagang papuri ng isang anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. Sa hapon na to, gusto kong i-share sa inyo ang Word of God from the book of Hebrew. So, meron naman tayong pwede siguro, no? Kuya Paulo. Hebrew chapter 12. Yan, para makita rin nyo sa Tagalog version. Pwede ba? Yan. Yan. Okay. So, meron tayong version sa Tagalog. Meron din tayong version sa English. Ready na ba kayo makinig ng Word of God? Yes. Yan. Parang dumadami dito yung mga pogi. Parang dati, parang ako lang noon eh. Noon, ako lang. Ngayon, ang dami ng gwapo, ang dami ng pogi. At syempre, kasama ka na ron, syempre. Baka sa pagtampo ka na naman sa akin, sabihin mo, pastor, hindi ako sinasama. Kasama ka sa gwapo. Ayan. Amen? Sabihin mo, Amen! Praise the Lord! Ayan. Okay. Hebrew chapter 12, verse 1, hanggang, ayan, verse 2. Okay. Ayan, okay. Verse 1 hanggang 2. Okay, kita nyo na? Sige, babasahin ko muna sa English kasi yung iba sa inyo mas preferred yung English, no? Sabi, ay, pastor, di ko maintindihan sa Tagalog. Yeah. I cannot understand in Tagalog. So, let us read in English po. Hebrew chapter 12, 1 and 2. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Yan, sa Tagalog po. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming mga saksi. Sabi doon sa English ay, cloud of witnesses. Pero dito sa Tagalog, napakaraming mga saksi! Alam niyo yan? Nabutan niyo pa ba yung saksi? Saksi. Alam ni Alexa yun eh. Panahon pa natin. Panahon natin yun, di ba? Okay. Sabi doon, napakaraming saksi. Tanggalin natin ang anumang balakid. Ibig sabihin ng balakid, malalim na Tagalog, no? Ano yung pinakamababaw na another word of balakid sa Tagalog? Kasi sa English yan, hindrance or obstacle.
Let us throw off everything that hinders. Ano yung balakid sa ibang Tagalog? Sagabal, hadlang. Hadlang, okay. Yan. Tanggalin natin ang anumang hadlang o balakid o ano ba yan? Sabi mo? Sagabal, harang, no? Nakaharang, yan. At ang kasalanan kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ito natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintana ang kahiyan ng pagkamatay sa krus at Siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Hebrews chapter 12, 1 and 2. So, madali tayong manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, salamat po, Ama, sa araw na ito, sa hapong ito na pinagkaloob sa amin. Lord, thank you sapagkat nandito ngayon ang iyong mga anak, ang mga young people na ito, precious child of God, children of God, the Lord, nasa iyong harapan, nagpuri sa iyo, sumamba sa iyong pangalan, Panginoon. At sa hapong ito, O Diyos, sa pakikinig namin ng iyong salita, pagpalain mo po kami. Pagpalain mo rin po ang iyong mga salita, O Lord. Naway hindi kami aalis sa lugar nito na hindi namin dala ang mga mensahe mo, ang mga salita mo na para sa amin. Pagpalain mo ang bawat isa, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ang topic natin sa hapong ito is how to win your race or how to win a race. Yung race, ibig sabihin ng takbuhin. Takbuhin. Sino dito nakapanood na ng marathon o nakasali sa school? Yung marathon or track and field? Sino dito? Or familiar kayo sa ganong sport? Yan. Yung marathon, no, takbuhan yun eh. Track and field, ganun din. Takbuhan din yun. Siyempre, no? Hindi ko alam kung ano yung difference ng dalawang yun. Basta, ang alam ko, may mga player na tumatakbo tapos meron silang finish line. Merong starting point at merong finish line. At syempre, yung finish line, yung pinakahanggan, pinakadulo, yun yung pinaka-goal. Ano? So, ang bawat manlalaro, ano yung napansin nyo doon sa mga player na yon, yung mga manlalaro, yung mga runner na tumatakbo doon? Ano napansin ninyo? Nakapanood ba kayo? Sino nakapanood ng mga tumatakbo? O basketball lang ang pinapanood nyo? Track and field, di ba normally manipis yung damit nila, pati pinaka-short nila, maigsi lang, manipis, tapos naka-rubber shoes sila. They will try na ang suot nila ay talagang lightweight, magaan. Bakit kailangan magaan? Yung kanilang kasuotan. Tama, para hindi mahirapan tumakbo, di ba? Kasi nga, paligsahan ng pagtakbo yun eh. At bago sila tumakbo, anong ginagawa nila? Bago dumating yung araw ng paligsahan, nagtitrain nyo, no? Talagang minsan, 1 year. How many years yung training, di ba? Talagang they will commit time, spend time sa pagtakbo, sa pagtitrain, pagdisiplina sa sarili, di ba? Kasi hindi ka pa pwedeng marathon player kung nagiinom ka ng alak, di ba? Tatakbo ka, lasing ka. Di ba? Baka madapa ka doon. Hindi ka pwedeng tatakbo-takbo doon na lasing. O kaya naninigarilyo ka. Hindi ka pwedeng ganoon dahil madali kang hihingalin, di ba? So kailangan mayroon kang disiplina sa katawan din. Ano pa? Hindi ka pwedeng may bisyo doon. Hindi ka pwedeng late matulog. Dahil pag puyad ka, syempre, bababa ang resistensya mo, magkakasakit ka, hindi ka makakatakbo ng maayos. In other words, yung mga sumasali ng mga track and field, marathon, mayroong mga tinatawag silang disiplina or yung preparation. Before the race, during the race, at maging after the race. Mahalaga lahat ng component na yon. Kasi nga, sa takbuhin na yon, may goal. Ano yon? To finish the race. Okay? To finish the race. Kaya sa hapon na to, gusto kong ibahagi sa inyo na kahit na tayo ay hindi talaga tumatakbo doon sa literal na karera, literal na race o takbuhin, pero meron tayong tinatawag na spiritual race. Kayo bilang kabataan, ako bilang bataan din ako, no? Although ang edad ko ay 47 years old pero mukhang 17 years old, no? Sabi ng asawa ko. Ay lahat tayo ay
kasama doon sa takbuhin. Okay? Lahat tayo ay kasama sa spiritual race. Magkakasama tayo dyan. Ang problema, hindi tayo magkakakompete, wala tayong competition. Sa halip tayo ay, di ba, sa marathon, sa track and field, yung mga player doon, competition yun eh. Kailangan may mananalo, may matatalo, di ba? Ganon. Pero sa atin, sa spiritual race natin, hindi tayo magkakalaban, kundi tayo ay magkakakampi. Yan, magkakasama tayo. So kapag may nadapa, kailangan nating itayo. Tulungang ibangon, no? Tulungan nating tumayo siya. Hindi yung nadapa lang kasi sipain mo pa. Di ba? Naalala ko tuloy yung nanay, sabi niya doon sa anak niya. Kasi yung anak niya, ang likot-likot, takbo ng takbo. Sabi niya sa anak niya, pag nadapa ka, babatukan kita. Di ba? Nadapa na nga, babatukan mo pa. Hindi tayo ganon. Sa ating takbuhan, sa ating spiritual race, hindi natin iniisip na matalo yung kasama natin, madapa yung kasama natin. Sa halip, pag merong nadapa sa ating kapatid sa Panginoon, tinutulungan natin, inaahon natin. Tayo ang nag-i-encourage, tayo ang nagpipray. Okay? Kasi ang takbuhin natin ay hindi worldly race. Hindi ito makasanlibutang takbuhin, kundi ito ay spiritual race. Na kung saan tayong lahat bilang magkakapatid sa Panginoon, bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, mayroon tayong iisang goal. Ano yung goal natin? Ang goal natin ay si Jesus Christ. To be like Christ Jesus. To carry the image of Christ. To be Christ-like in everything. No? Yun ang goal natin. Sa pagsalita natin, sa paglakad natin, sa pamumuhay natin, sa pakikisalamuhan natin, lahat ng yan, lahat ng aspeto ng ating buhay, it must be just like Christ. That is our ultimate goal. That is our absolute goal. Wala tayong ibang goal kundi maging kagaya ni Jesus. Maging katulad ng Panginoong Jesus. To carry God's image in our life. Now, dahil may goal tayo, kasi goal natin yun eh, maging katulad ni Kristo, maabot si Kristo, makilala si Kristo. Pero alam nyo ba, hindi ganun kadali ang takbuhin nating spiritual. Hindi ganun kadali, hindi easy yung ating spiritual life na pagka sinabi mong, ready na ako tumakbo, tatakbo na ako. Ganun lang, hindi. Marami tayong dadaan ng pagsubok. Di ba? Kung minsan nga, tayo mismo, mga kabataan, tayo nagtatampuhan, nagkakaroon ng mga conflict. Bahagi yun ng ating karanasan, ng ating experience, bahagi yun para lumago tayo, no, mag-mature tayo spiritually. Paano natin i-handle yung ating mga relationship, paano natin i-handle yung mga differences natin, pagkakaiba-iba natin, paano natin i-handle o i-manage yung ating mga conflict, di ba? Yung mga iba't ibang ugali. So lahat ng yun bahagi ng ating paglago. Pero paano natin mapapagtagumpayan ang takbuhin ito? Okay? So sa hapon na ito, yun po ang ating ibabahagi, yun ang ating pag-aaralan. Number 1, sabi rito, una sa lahat, yung sinabi dito na, therefore, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, etong cloud of witnesses na ito, binabanggit din sa Tagalog ay mga saksi. Ito yung po yung mga unang Kristiyano, mga unang tao, mga unang mananampalataya, mga unang believers, na nauna ng kinuha ng Panginoon. And they are the one watching over us. Okay? Tinitingnan nila tayo and they are the one cheering for us. Nakikita nila tayo na tumatakbo tayo sa ating spiritual life at nakikita nila si Diyos. Diyos, patuloy ka. Di ba? Sa mga marathon, may mga marathon players tumatakbo tapos doon sa merong isang lugar kung saan nandun nakaupo yung mga audience. Mga nanonood, anong ginagawa ng mga manonood? They cheer the players, di ba? Pinapalakpakan na, di ba? Come on, Diyos, takbo! Diba? Pag may nadapa, bangon! Di ba? Merong mga nag-cheer, merong mga nanonood sa atin, and these are the people who served and died as believers of Christ. Nakatingin sila sa atin at sila mismo ay
gaano sa atin, nagmamasid sa atin at nag-i-encourage sa atin, pinapalakpakan tayo, hinahamon nila tayo na tayo din ay tulad nila, maging katulad nila na nagtagumpay sa kanilang takbuhin sa paglilingkod sa Panginoon. So, yan yung great cloud of witnesses. So, number 1, sabi rito, ito yung 3 bagay na nais ko makita natin sa hapon na to para magtagumpay tayo. How to win your race. Number 1, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Yung word na entangles, ito yung parang nagkakabuhol-buhol. Pagka sa buhok, bagong gising ka sa umaga, pagka natulog ka sa gabi, inabukasan sa umaga, anong napapansin? Lalo na yung mga kababaihan, napapansin nyo sa buhok ninyo, gusot, di ba? Buhol-buhol, di ba? Nagkakabuhol-buhol ang ginagawa ng mga babae, mga kababaihan. Sinusuklay ninyo na, suklay, para matanggal yung pagkakabuhol. Yan ang ibig sabihin ng entangles. Okay, so sabi rito, let us throw off everything. Ibig sabihin, para daw tayong maging matagumpay sa ating takbuhin bilang Kristiyano, no, ay kinakailangan daw nating talikuran o alisin ang mga bagay na nakakahadlang sa ating pagtakbo. Kaya nga yung mga marathon player, yung mga track and field player, yung mga tumatakbo, mga athlete, ang tawag nila doon, athlete, mga athlete, ay nagsusot ng mga maninipis na damit o mga magagaang na damit, magaang na short, at magaang na rubber shoes, sapatos, running shoes, para madali silang makatakbo. Kasi imaginein mo, kung ang suot mong damit ay ang bigat, naka-leather jacket ka, o kaya ay yung pantalon mo ay, ang sinturon mo sa pantalon mo ay yung kadena. Di ba? May kadena ng ganun eh. Yung mga hip-hop, yung mga maporma, mga, yo, man, what's up, man? Ang mga sinturon nun, kadena eh. Tapos may mga bakal-bakal pa dito. Yo, man. Come on. Carry on, man. Mga gumagana, di ba? Alam niyo yun? Diba? Tapos may mga tattoo sila. Ganyan. So, paano makakatakbo ng gano'n? Tapos yung sapatos, boots. Yung botas ng military. O kaya yung bota na pang tag-ulan, no? Yung pagpupunta ka ng manggahan, dagat-dagatan, nakabotas ka pag lulusong ka sa lulusong ka sa baha. Paano ka makakatakbo ng gano'n, di ba? Kaya ba tumakbo ng gano'n kabilis? Hindi ka mananalo pag gano'n ang suot mo. So, kinakailangan, sabi doon, let us throw off everything that hinders us. Sabi doon, talikuran natin, iwanan natin, alisin natin yung mga bagay na nakakahadlang sa atin, sa ating takbuhin. Anong mga bagay na yon? Yung mga nakakasagabal sa atin, mga nakakahadlang sa ating pagtakbo. Spiritually, hindi to literal. Spiritually, siyempre yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kasalanan. No? Yung mga kasalanan. Yung hatred, jealousy, envy, yung pagkainggit, selos, galit, pagkamuhi, yung mga tinatago nating mga sama ng loob. No, hindi kasi tayo makaka-move on kapag kadala-dala natin yung mga negative na mga bagay na yon, yung mga kasalanan, yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Hindi tayo makaka-move on. Parang dala-dalang, parang pasan-pasan mo yan. Parang alam mo yung mga sundalo na lumalaban sa gera, di ba? Mayroon silang mga bag na dala, jungle bag. Nandun lahat yung mga gamit nila na para makasurvive sila ng ilang araw o ilang buwan sa bundok. Nandun lahat yung pagkain nila, mga bala, armas, baril, granada, nandun lahat. No? Pati gatas, sardinas, nandun. So, nandun kasi, tas pupunta sila sa gera, ang bigat-bigat. Kaya nga ayoko maging sundalo kasi ang bigat ng bag na dinadala nila eh. Imagine mo yun, dala-dala mo yun. Ang hirap maglakad nun. Ang hirap tumakbo, lalo na. Habulin ka pa ng mga kalaban mo. May dala-dala kang ganong kalaking bag o ganong kabigat na bag. Hindi mo kayang gawin yon. So, ibig sabihin, yun yung spiritually, kapag tayo ay may mga dalang ganong bagay, may mga tinatago tayong kasalanan, mayroong mga bagay na tinatago natin na hindi kalugod-lugod sa Diyos, kahit na yung simpleng galit lamang o simpleng pagkatampo lamang sa kapwa. No? Mabigat sa kalooban na natin yon. Parang nagdadala ka na ng mabigat na bag.
dinadala mo, pinapasan mo. Alam mo kung sino nahihirapan? Hindi naman yung tao na kung kanino ka nagagalit eh. Ang pinahirapan mo mismo ay yung sarili mo. Okay? Kasi the more na galit ka sa ibang tao, the more na you are punishing yourself. Kasi buhat-buhat mo yung bato na yun eh. Yung mga malaking bato na yun, tipak na bato. Galit, jealousy, inggit. Mga gano'n, no? Ikaw mismo ang nahihirapan. Ikaw mismo ang nabibigatan nun. Hindi yung taong kinainggitan mo. Hindi yung taong kinaiinisan mo. Ikaw mismo ang nagpapanis o nagpapahirap o nagpaparusa sa iyong sarili. Para magtagumpay ka sa takbuhin na binigay sa iyo ng Panginoon, sa espiritual na takbuhin na binigay sa iyo ng Panginoon, sabi ron, let us throw off everything. Iwanan natin, talikuran natin, bitawan natin ang mga bagay na ito na nakakahadlang sa atin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Sabi ron, and the sin that so easily entangles. Yung mga kasalanan na madaling makapagbuhol-buhol sa atin. Like for example, tayo bilang mga Kristiyano, alam nyo, we have a new identity with Christ. Nung tayo ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, tinanggap natin siya as Lord and Savior, pinatawad ka ng Diyos sa iyong mga kasalanan. At inilipat ka niya mula sa kadiliman, ngayon ay ikaw ay nasa liwanag. At hindi lamang yon, ikaw ay naging anak ng Diyos. So your new identity is child of God. Okay, yun ang yung bago mong katangian, bago mong identity o pagkakakilanlan. Hindi ka na si dating Maoy. Si Louie J ka na. Hindi ka na si Maoy. Louie J ka na. Amen? Alright. Hindi ka na si... hindi ka na si... ano yan? Ano yung pangalan mo, Mariel? Yung tawag sa ni ate mo? Dayday. Hindi ka na si Dayday. Ikaw ay si Mariel. Wow, di ba? Ganda na talaga. Dati, Dayday! Bumili ka ng toyo! Ngayon, Miss Mariel. Wow naman! Miss Mariel. Nung pumasok nga ako, nakita ko kayo ni Cassandra, nagpapaawi dito. Hindi ko kayo nakakilala agad. Akala ko si Cassandra, na yung nasa, yung sa TV, ay yung sa palabas. Si Cassie at saka si Marga, akala ko si Cassie at si Marga yung nagpapalit eh. Pala si Miss Mariel pala. At saka si Miss Cassandra. So, iba na yung identity o yung pagkakakilanlan mo kay Kristo. Alam mo, ako nga hanggang ngayon, namamangha pa rin ako kay Aliana. Sa totoo hanggang ngayon, namamangha ako. Hindi ako makapaniwala na, si Aliana tong kaharap ko. Hindi ako makapaniwala. Ikaw ba talaga yan, Aliana? Hindi. Di ba? Kasi, iba yung identity na natin kay Christ eh. Binago na tayo ng Panginoon. Okay? So, ang problema sa atin, tayong mga Kristiyano na binago ng Panginoong Jesucristo at meron na tayong bagong pagkakakilanlan, ang nangyayari sa atin, dahil we are still living in this world, nakikigaya pa rin tayo sa libutan. Ginagawa pa rin natin kung ano yung sinasabi. Ginagawa pa rin tayo. Pero sabi ng Bible, sabi ron sa Romans chapter 12, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Romans chapter 12, 1 and 2 yun. Pwede nyo basahin sa inyong bahay. Romans 12, 1 and 2. Do not conform any longer to the pattern of this world. Sa Tagalog, huwag na kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Sa halip, magbago na kayo ng inyong kaisipan. Ang problema sa atin, dahil nasa sanlibutan pa rin tayo, we're still living in this world, nangyayari sa atin, yung kasalanan ng sanlibutan, ginagaya natin, yung pamumuhay ng sanlibutan, ginagaya natin. Kaya, ang nangyayari dito, nai-entangles tayo. Yung ating identity with Christ at yung worldly lifestyle, nagkabuhol-buhol. Hindi na natin tuloy alam kung Christian ba ako? Anak ba ako ng Diyos? Nakay Kristo ba ako o nasa sanlibutan ba ako? Minsan, yung kaliwang kamay natin, yung kanang paa natin, nasa Panginoon. Pero yung kaliwang paa natin, lumalakad sa sanlibutan. So, hindi natin alam tuloy. Dapat ang lakad natin dire-diretso. Kapag ka ikaw ay nasa Panginoon, dapat ang lakad mo ganito. Ang lakad mo ganito, straight. Nasa Panginoon ka. You are walking with Christ. Walking with Jesus. Walking every day. Walking all the way. Atas mo na ko tayo. Walking with Jesus. Walking with Jesus alone.
Pwede ba akong maging song leader? Ayan, pwede. Medyo hiningal ako. Pwede ba akong mag-advise mamaya? Ayan. Ngayon, kapag ang buhay mo, dalawa yung identity mo, hindi mo maintindihan kung minsan worldly ka, minsan Christian ka, o minsan nasa Panginoon ka, kay Jesus ka, minsan naman nasa sanlibutan ka. So instead na ganito yung lakad mo, diretso, anong nang ilakad mo? Walking. Ganito na. Sakang ka na ngayon. Yeah? Dahil sometimes you're walking with Christ, sometimes you're walking with the world. Yun ang sinasabi doon, no? Entangles. Nagkabuhol-buhol na yung lakad mo. Ay gaya ka na. And Pastor, paano namin ba nagagawa yon? Paano ba natin nasasabi na may time na we are walking with Christ? Yun, kapag nagpipray tayo, nag-worship tayo, kagaya nito. You are with Christ right now. You are worshiping God, you're worshiping Christ, you're praying, you're listening to the world, to the Word of God. So, yun, yung identity mo kay Christ. And then, pagkatapos nito, pagkatapos ng youth fellowship, pagbalik mo sa bahay ninyo, ano na ang pinagkakaabalahan mo na? Hindi ka na nagbabasa ng Bible. Puro TikTok ka na lang. Puro YouTube. Puro social media. Magdamag ka magpe-Facebook. Kung minsan, 11 o'clock na, nagagalit na ang nanay mo. Anak, matulog ka na. Sandali lang po, mayroon pa po kung mas mahaba pa yung Facebook mo, yung oras mo sa Facebook kaysa sa pagbabasa ng Bible o kaya pananalangin. Di ba? Kung minsan, tayo, imbes na ang i-post natin sa ating mga profile o dun sa ating mga My Day, di ba? My Day ba tawag doon? My Day? My Day, hindi My Night. Paano pag ginawa mo yun sa gabi? Di ba dapat My Night yon? Pag ginawa mo sa araw, My Day. My Day, My Night. Minsan, Bible verse. Nakalagay doon. For God so loved the world that He gave His... Mga ganun, mga Bible verse. Tapos, kung minsan naman, mga ganun. Kung ano-anong mga pinupost natin, hindi ko maintindihan kung ano yung mga... pero, nilalike ko yun. Pag si Maria lang, lalike ko yun. Ilalab ko pa yun. Pats mo ako eh. Miss Mariel. Diba? Pero, ano yun, sa Panginoon ba yun? Hindi. Diba? Aminin natin. Diba pagka nagpo-post tayo ng mga ganon, ano ang gusto natin? Hinihintay natin yung mga likes ng mga kaibigan natin. How many likes? Hinihintay natin. Check natin. Ilan na kaya yung nag-likes? Ilan na kaya yung nag-heart? Di ba? Pero, sabihin natin, honestly, yung ba ay nagbibigay ng kapurihan sa Diyos? Hindi naman nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon eh. Nagbibigay ng kapurihan sa iyo yun. Kasi para sa sarili mo yun eh. Pero ang mga post natin, mga tungkol sa Panginoon, tungkol sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo, sa mga salita niya, mga Bible verses, that gives glory to God. Kaya nga minsan, tayo, minsan sa Panginoon, minsan sa sanlibutan. Ayan yung sinasabi ron, let us throw up everything. Kaya para tayo ay maging matagumpay, victorious Christian, para tayo ay matapos natin yung takbuhin na binigay sa atin ng Panginoon, yung race, spiritual race na binigay sa atin ng Panginoon. Ayan ang sabi ron, let us throw up everything that hinders us. Talikuran natin, iwanan natin, bitawan natin yung mga bagay na nakakahadlang sa atin, sa ating mga spiritual na pagtakbo sa Panginoon. Spiritual race with the Lord. Amen? So sa hapon na to, ano man yung mga bagay na yon na sa tingin mo ay sa puso mo. Kasi ikaw at ang Diyos lang nakakaalam eh. Di ba? Hindi ko naman alam yun eh. Hindi alam ni pastor, hindi alam ng katabi mo. But you and God, alam ni Lord, alam mo ano yung mga bagay na yon. Maybe it's about time na talikuran natin o iwanan natin yung mga bagay na yon. No? Kung hanggang ngayon ay siloso ka pa rin, silosa, inggitero, inggitera, mga bagay na ganon, I think it's about time na kailangan na nating palayain ang sarili natin sa mga ganong bagay, sa mga ganong ugali. No? Kung madalas ay tinitingnan natin yung pagkakamali lamang ng iba, parang fault finder, mga bagay na mali lamang ang nakikita natin sa ibang tao. It's about time talikuran natin yung mga bagay na yun.
And then, let us start now. Let us begin to see good things from every people. Amen? Okay, pangalawa. And let us run with perseverance the race marked out for us. Sabi roon, tumakbo tayo daw ng may pagtatyaga sa takbuhing ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Okay? With perseverance. Yung word na perseverance ay ibig sabihin pagtatyaga, pagtitiis. So, alam niyo yung sinulat ito nung author ng Book of Hebrew, ang context nito, yung mga Christian nung araw na yon, nung panahon nila, okay, ay pinipersecute. Alam niyo yung salitang persecution, inuusig. Noong unang panahon, sa panahon nila Apostol Pablo, panahon nung sumulat nito ng libro ng Hebrew, ang mga hindi madaling maging Christian. Ngayon, ang dali lang eh. Oh, I'm a born-again Christian. Saan ka nagsisimba? Sa SCF, pinakamagandang church sa buong dagat-dagatan at manggahan. Di ba? Ang daling maging Christian ngayon. Di ba? Kasi walang nagpipersecute sa inyo. By the way, nung panahon ko ba, hindi naman ako sobrang katandaan, ano? Pero naging Christian kasi ako, 1992. Hindi ako nagkakamali. 1992 ba o 1982? O 62. 1992. I became Christian when I was 17 years old, 1992. And then, yung church na inaatinan ko nung sa Bato-Bato, ngayon yung Agreno Faith, di ba, laking building na ngayon nun. Dati yung Sawali Church lang. Sawali Church. Nung una, ako ang nagpipersecute doon. Okay? Alam nila yon. Nag-worship service sila. Meron silang prayer meeting din. Ngayon, yung bahay namin, katapat lang din nung simbahan na yon. Tapos, meron kaming kawayan sa tabi ng bahay namin. Puno ng kawayan, malaking kawayan. Doon ako nakatago. Tapos, kapag nag-worship service sila, binabato ko. Nabato ko, may kasamang mura yon. Tahan mo, buti nga, di ba? Maingay, sarap. Gustong-gusto ko pagka kumakalabog kasi yero eh. Pag tumama na yung bato dun sa yero, boom! Magulong yun eh. So, ang ingay, tuwan-tuwa ako. Tapos lalabas sila, nakatago ko sa may puno ng kawayan. No? Kasi, hahanapin nila kung sino yung nambabato, pero nakatago ako. Hindi nga makikita. Yan. Ang kulit ko nun. Pero nung naging Christian na ako, may nambabato pa rin. Galit na galit ako pagka may nambabato doon sa church namin. Hindi pa naman ako ganun kabait nun. Lumalabas ako, hinahanap ko kung sino yung nambabato. Minumura ko pa rin. Lumabas kayo, sino nambato sa church namin? Gano'n, no? Pero yun, bato-bato lang. Binabato lang yung bahay, binabato lang yung church. Pero sa panahon ng mga Christian noon, sa early church, no? Itong sinulat yung Book of Hebrew. Pagka Christian ka, uhulihin ka. Christian ka? Believer ka ni Christ? Are you follower of Christ? Uhulihin ka. Tapos dadalhin ka doon sa kanilang museum. Napakalaking museum doon sa Rome. Tapos, kapag kayong mga Christian, marami kayo mismo pag lalabanin. Bibigyan kayo ng mga arbas, espada. Tapos may mga nanonood, yung mga Roman official, yung mga Roman citizen, ang dami sila, nakapaligid sila. Alam niyo, napanood niyo ba yung gladiators? Sino nakapanood ng gladiators? Ganon. Yung mga tao naglalaban, tapos may mga nanonood, napupugutan na ng ulo, napuputulan ng kamay, yung mga nanonood, yay! Tuntua sila, di ba? Ganon ang buhay ng mga Christian noon. Habang naglalaban sila, yung mga tao, tuntua. May naputol na leg, naputol yung ulo. Tuntua sila. The more na mas maraming dugo, mas gusto nila yung ganon. Ganon ang entertainment nila noon eh. Ngayon, kapag kayo mga Christian, nahuli sila, mga Christian sila, siyempre, pare-pareho silang Christian, ayaw nilang magsakitan. Sabi, Brad, I'm a Christian. Oh, Christian din ako. Hindi sila magsasakitan. Alam niyo ginagawa? Pinapakawalan yung leon. Papakawalan ng leon. Ngayon, lalapain sila ng leon. Habang nilalapa sila ng mga leon, nanonood yung mga tao. Tuwan-tuwa yung mga tao. Ganon ang persecution ng time na yun. Pagka Kristiyano ka, ipapakain ka sa leon. No? Pahihirapan ka, papatayin ka. Kaya ganon yung sinabi doon. And let us run with perseverance the race that is marked for us. Talagang may pagtsatsaga. Ngayon, ang dilila, pagka Christian ka ngayon eh. Simba ka lang. Minsan pa nga, hindi pa nga tayo makasimba eh. Minsan, ang lapit-lapit lang ng bahay natin, tinatamad pa tayong magsimba. Tinatamad pa tayong matin ng prayer meeting. Tinatamad pa tayong matin ng youth fellowship. Minsan, sinusundo pa tayo. Minsan, nire-remind pa tayo.
Noon nga, kailangan mamatay ka pa. Kailangan kainin ka pa ng leon para mapatunayan mo Christian ka. Amen? Kaya yan ang kanilang perseverance. Kaya ang hamon natin sa inyo, if you want to finish your race, yung race na binigay sa inyo ng Panginoon, run with perseverance. Ibig sabihin, may pagtsatsaga, may pagtitiis. Ano mang pagsubok na meron kayo, sus, Mariusep, napakasimple lang ng mga pagsubok nyo ngayon. Napakadadali na lamang yan. Hindi kagaya nung unang panahon. Oh, Lord, Pastor, sorry, sister, brother, kuya, may sakit po ako, may lagnat po ako ngayon. Hindi po ako makakain ng YP. Ganyan na ngayon ng mga ngayon, yun ang pagtitiis. Yan na ba yung pagtitiis? Konting lagnat, konting sinat, di na makakain ng church. Kuminsan, kinakahiya pa nga natin ng Panginoon eh. Sa school, di ba? Alam ba ng mga kaklase mo, Christian ka? O baka nga yung ibang mga kaklase mo, hindi alam na Christian ka, hindi alam nila na born again ka. Dapat ipagmalaki mo. Dapat hindi mo ikinakahiya na isa kang born again Christian, na isa kang na sumasamba ka sa Panginoong Jesus. Dapat di mo yun kakahiya. Kahit na kanino, kahit na sino pa ang kaharap mo. Perseverance. Pagtiisan mo ang paghihirap, pagtiisan mo ang mga pagsubok, ang mga problema sa buhay, magtiis ka, magtiyaga ka. Kasi iyan ang ibinigay sa iyo ng Panginoon. At kaya ka binigyan ng Panginoon ng mga ganyang klaseng pagtitiyaga, mga bagay na meron ka ngayon, yan ang dahilan, yan ang armas mo, yan ang instrumento mo para mas lalong tumibay ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Amen? Alam niyo, ito hindi naman sa pagmamayabang. Na-meet niyo naman ako 2017, di ba? 2017. Pero bago pa yung 2017, I have been in the ministry for many years already. Sabi ko nga sa inyo, 17 years old ako nung na-encounter ko ang Panginoong Jesucristo. I was 17 years old. And then, nag-aaral ako sa Bible school. Ang aking first assignment after I graduated from Bible school, ang una kong assignment, nag-mission ako sa Kalinga province, sa bundok, tribes, sa tribo. Di pa ako kasal nun kay Pastor Arlene. Ako pa lamang yon mag-isa, na-assign ako sa bundok. Ang mga miyembro namin, mga tribal people, talagang minsan nga yung mga nakabag lang. Ang masalita nila ay halo-halo Ilocano at saka yung Kalinga language nila. I was, talagang kasi siyempre Tagalog ako, hindi naman ako marunong mag-Ilocano, hindi rin ako marunong magsalita ng language nila. So talagang napakahirap na mag-adjust. And then, talagang nabuhay lang ako by faith. Walang support from our mother church. Yung mga miyembro namin doon, ang binibigay sa amin, yung mga offering nila, sitaw, ganyan, munggo, kalabasa, ampalaya, no? May time na may kakatok na lang. Minsan may panahon na wala kaming makain, wala kaming pagkain, ng mga kasama kong nag-church plant kami doon sa bundok, doon sa Balbalan tribe. Wala kaming pagkain. Bigla na lang may kakatok. Pagbukas namin ng pinto, may bit-bit na munggo yung membro o kaya minsan kalabasa. Pastor, para sa inyo. Ganon. So, halos 2 taon, puro ganon ang ikinabuhay ko. No? Yung mga gulay na binibigay ng membro. Tapos, na-assign ako sa Cagayan. Yon, time na yon ay mag-asawa na kami ni Pastor Arlene. Kasal na kami. Ganon pa rin yung buhay namin. Hindi ganon ka-stable yung support. Yung mga miyembro namin, kakaunti pa lamang, nagba-Bible study kami ron. May time na wala kaming pambili ng bigas, wala kami din pambili ng tubig. Alam niyo po ba na experience ko, naranasan namin, sumalo kami ng tubig ulan para lamang mainom kami. Kasi walang kaming pambili ng tubig, yung binibili na nakagalon na blue. Kasi doon wala kang mabibiling napakalayo ng mga balon o kaya yung mga poso para sa inumin. So, ang tubig doon, binibili. Parang, naalala ko para noon, 20 pesos lang yun eh. Yung isang container na kulay blue, 20 pesos. Sa mga refill, purified water. Wala kami, kahit 20 pesos. Imagine, kahit 20 pesos, wala kami. Biglang umulan. Wala kaming inumin, wala kaming maiinom. Umulan. Sinalok namin yung tubig ulan. Yun po ang aming iniinom. Parang 3 days na gano'n, 3 days. Umiiyak na si Pastor Arlie, sabi niya, pero siyempre, hindi niya ako maiwanan dahil, alam niyo na, pogi ako. Joke lang. Joke lang. So, parang nagsisisi na si Pastor Arlie, iiyak na siya. Siguro parang nagsisisi siya, bakit akong pinakasalan niya, no? Parang gusto niya nang umuwi sa Taytay, sa mga magulang niya.
Pero, nagtiis kami, nagpray kami. And then, yun, nakakasurvive naman. Nakasurvive kami. And then, na-assign kami sa Cambodia. 9 years kami sa Cambodia. And then, bumalik kami dito during pandemic. Na-assign naman kami sa Quezon Province. Sinasabi ko ito sa inyo kasi ito yung sinasabi ko sa inyo ng perseverance. Na we can serve the Lord. Hindi dahil maganda yung condition natin, hindi dahil maganda yung situation natin, kundi kahit na mahirap ang situation, kahit na parang feeling natin mag-give up na tayo, pero kailangan natin magtuloy-tuloy na naglilingkod at sumasamba, nagpupuri sa Panginoon. Kasi yun ang sinasabi nating commitment. Yun ang sinasabi nating pagtatalaga natin sa Panginoon. Pag sinabi nating, Lord, ibinigay ko ng buhay ko sa iyo, Panginoon, wala nang atrasan, wala nang balikan sa sanlibutan, tuloy-tuloy tayo. Kahit na sa harapan natin may napakalaking problema, may malaking pagsubok, basta magpatuloy tayo na maglilingkod sa Panginoon. Tama ba? Amen ba? Amen ba? Yan. Okay, pangatlo, sabi ron, panghuli, sabi ron, fix our eyes on Jesus, the pioneer or the author and the perfecter of our faith. So yung pangatlo, para magtagumpay tayo sa ating mga pagtakbo, sa ating spiritual race with the Lord, let us fix our eyes on Jesus. Anong ibig sabihin ng fix our eyes? Ibig sabihin, focus on Jesus, not on anything else. Okay? Fix your eyes on Jesus and nothing else. Wala nang iba. Huwag kang titingin sa kahit sa anumang bagay. Ituon mo lamang ang iyong paningin kay Jesus. Bakit? Kasi si Jesus yung ating author. Anong ibig sabihin ng author nun? Pioneer, siya yung nag-umpisa. At siya rin yung perfecter. Siya rin yung magtatapos ng ating pananampalataya. Sa Kanya nag-umpisa at sa Kanya din matatapos ang ating pananampalataya. And then, hindi lang dahil doon, why do we need to fix our eyes on Jesus? Bakit kinakailangan natin ituon ang ating paningin kay Jesus? Because Jesus is our perfect example. Amen? Kung titingin kayo sa pastor, ang pastor hindi perfect eh. Ba ako, wag niyo akong tingnan bilang example niyo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi may time na mapipail din ako, mabibigo din ako, magkakamali ako, magkakasala ako. Pagka sa akin kayo nakatingin at biglang nagkamali ako, sabihin niyo, ay, si pastor, hindi pala totoo si pastor, hindi pala faithful. Ayoko na rin maglingkod sa Panginoon. Kasi nagkakamali si pastor. Pagka tayo ay nakatingin sa tao, tumitingin kayo sa buhay ni Kuya Jason, tumitingin kayo sa buhay ni Ate Nesty, tumitingin kayo sa buhay ni Ate Jairus, tumitingin kayo sa buhay ni Kuya Maoy, Kuya Louie J. Sorry Kuya Louie J. Tumitingin kayo sa buhay ni PJ. Pag tumingin kayo sa tao, at yung tao na tinitingnan nyo na ginagawa nyong example, nagkamali, nagkasala, na-fail, maidi-discourage kayo. At pag na-discourage kayo, wala na. Hindi na kayo magpapatuloy sa Panginoon. Ay, ayoko na kasi siya nga din eh. Bakit pa ako maglilingkod sa Panginoon? Bakit pa ako magsiserve sa Lord? Kung siya nga, hindi rin naman siya faithful sa Lord eh. Di ba? Ganon. Mali yun. Mali na nakatingin tayo sa tao. Dapat, ang tinitingnan natin sa paglilingkod, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat siya ang ating dakilang example. Siya yung ating perfect example. No other than Him. Pag tumingin tayo sa tao, mabibigo tayo. Pero pag tumingin tayo kay Jesus, magtatagumpay tayo. Follow the example of Christ. Kung ano yung buhay niya, yun ang gawin natin. Kaya nga ang goal natin, to be Christ-like. To be like Jesus. Hindi to be like Kuya Jason, hindi to be like Pastor Cholo, hindi to be like Kuya Josh, hindi. To be like Jesus. Amen? Si Jesus ang ating sundan. Yung kanyang mga salita, yung kanyang mga aral, yung kanyang buhay. Pag-aralan natin, basahin natin yung buhay ni Jesus sa Gospel, Matthew, Mark, Luke, John. Nandyan lahat yung story ng buhay ni Jesus mula sa kanyang pagkasilang hanggang sa kanyang kamatayan sa Matthew, Mark, Luke, John. Basahin natin ninyo yan, pag-aralan ninyo yan, and then follow the example of the life of Jesus Christ. If you want to be victorious in your Christian life, matapos ninyo ang inyong takbuhin to win your race. Amen? Jesus. Fix your eyes. Huwag sa mga material na bagay. Huwag sa mga makasinlibutang bagay.
Huwag lamang sa inyong mga selfish ambition, sa inyong mga sariling ambisyon, sa inyong mga sariling nais, kundi kung ano ang makapagbibigay ng kapurihan, karangalan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen? Huwag sa ating sarili, kasi normally kasi tayo, self-centered tayo. Selfish. Yun yung natural, yung nature ng tao. Selfish tayo. Kaya nga meron tayo tinatawag na egocentric. Yung word na egocentric, yung word na ego meaning self. Yung centric meaning from the word center. So yung egocentric meaning to say ay nakasentro ka sa sarili mo. Self-centered. So laging ako. Di ba yung mga bata, mga baby, kahit mga 2 years old pa lang, 3 years old, kahit hindi mo turuan niya na maging selfish o hindi mo turuan niya na maging makasarili, makikita mo sa kanila, sa paglaki nila, na marunong nang magdamot. Di ba? Pag may laruan siya, gusto niya yung laruan, sasabihin mo, Peram, Yoko! Ganon. Kaya meron siyang ice cream. Higop siya. Susubukan mo lang, no? Penge, Yoko! Galit na galit, ayaw mamigay. Kasi nga, parang normal sa kanila, natural sa mga bata yung ganun eh. Pero, pagka kasing edad ka na ni Josh, ganun ka pa rin, Josh, pengin ng ice cream, Yoko! Ganun pa rin si Josh sa'yo, may problema yon, di ba? Pero, ganyang edad ni Louie J, kumakain siya ng ice cream. Tapos, darating si Andrew, sabi ni Andrew, Louie J, pengin ng ice cream. Sa'yo na! Pang! Sa'yo na! Hindi nga madamot, ano? Sadista naman, no? No? Namibigay, ano? Pero pabato, no? Pag ay lumalaki, tumatanda, nagmamature tayo, nagiging mapagbigay tayo. Tingnan niyo, pansinin niyo ngayon, yung inyong, noon hindi kayo, madadamot din kayo noon eh. Oo, ang dadamot niyo doon. I think, naalala ko si Andrew noon eh. One time, may tinapay siya, humingi ako, hindi ako binigyan eh. Joke lang. Pero ngayon, giver na kayo, namimigay na kayo. Di ba? Sinishare ninyo yung, kung meron sa inyo, sinishare ninyo yung pagkain, may candy, lollipop, o sa'yo na. Di ba? Marunong kayong mag-share ngayon. Toothbrush, toothbrush. Tapos ko na itong toothbrush, ikaw naman. Marunong ka na mag-share. Di ba? Marunong ka na mag-share ng toothbrush mo. Joke lang. Hindi naman. Ibig sabihin, ano na tayo? Nabuksan na yung ating puso. Marunong tayo magbigay kasi nagmamature tayo. Amen? Kasi ang ginagaya na natin si Jesus na. Amen po ba? So, para tayo ay maging matagumpay sa paglilingkod sa Panginoon, in order for us to win our race, winning the race of our faith, ano yung 3 bagay na dapat nating tandaan sa araw na ito? Number 1, talikuran o iwanan natin ang mga kasalanan natin. Okay? Mga bagay, mga mali, mga nagpapabigat sa atin, mga nagpapalayo sa atin sa Panginoon, talikuran natin yan. No? Pangalawa, mag-run with perseverance, magtiyaga tayo. Huwag tayo magpatalo sa mga pagsubok, sa mga problema. Amen? At higit sa lahat, pangatlo, fix your eyes on Jesus. Okay? Huwag sa tao. Huwag sa mga magulang. Huwag sa kaibigan lang. Huwag sa mga kasama sa church. Okay? Sino dito may boyfriend na? Taas ang kamay. Boyfriend. Buti pa kayo. Sana all. Joke lang. Sino dito may girlfriend na? Girlfriend. May girlfriend ka na? That's good. That's good. Very good. Turo mo nga. Saan? Talaga? Naman. Galing mo pumili, ha? Kaya pala gumaganda si Angel, eh. Araw-araw gumaganda si Angel, eh. Sige. Di nga totoo. Talaga. Bakit dito parang wala akong nakitang nagtaas? Wala kayong mga boyfriend, girlfriend? That's good. Ikaw, Kuya Charles. That's good. That's good. That's good. Ikaw, Ate Aliana. That's good. That's good. Parang tangging-tanggi.
Ha? Ha? Ate Sam, may boyfriend ka na ba? Mayroon. Iwan ko para that's good. Okay. Okay. So, anyway, pero hindi nakadepende sa kanila yung ating pananampalataya. Si Jesus. Amen? Kay Jesus, tayo nakabase o nakadepende yung ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. Ano yun, Ate Alex? Si Pastor. Pastor? May... Hindi na ko lang namin. Sino po? Si Mariam. Bakit? Pastor's wife. Oh! Pwede. Kaya Jason, tanongin natin. Kaya Jason, may girlfriend ka na ba? Nakapo. Ayun. Sorry. Jesus lang ako. Sino? Mamaya si Ate Nesty. Louis J, may nagtatanong. May girlfriend ka na ba? Meron? Parang hindi ka seryoso. Totoo ba? Totoo bang balita? Nabalitaan ko. Ano ka daw eh? Joke lang, Pastor. Joke lang yun. Yan. Dapat ganun. Yan. Okay. Pinapatawa ko lang kayo. But seriously, fix your eyes on Jesus. At kapag ginawa niyo yan, mga kabatid, mga kabataan, sigurado ako sa inyo, pagpapalain kayo ng Panginoon, magtatagumpay kayo sa inyong paglalakbay, sa inyong takbuhin, sa paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoong Yesus na buhay. Amen? Tumayo tayong lahat, tayo ay mananalangin. Hallelujah! Let's pray. Panginoon naming Diyos, salamat po Ama sa hapon na to. Salamat sa pagkakataon na kami ay pinagtipon mo, pinagsama mo sa pagkakataong ito sa oras ito upang magpuri sa iyong pangalan at mag-aral ng iyong salita. Lord, hindi rin po madali ang takbuhin namin bilang mga servant, mga lingkod mo, bilang mga kabataan, Panginoon. Maraming mga pagsubok, maraming mga suliranin, marami kaming madadaan ng mga obstacles o mga hadlang sa aming paglilingkod. But Lord, this time I pray for your blessing and protection and guidance para po sa buhay ng lahat ng mga kabataan na nandito ngayon. Ikaw po ang magsilbing gabay sa kanila upang hindi sila maligaw ng landas. Kapag sila po ay nanghihina, sa iyo sila po lalapit, tatawag, at hihingi ng tulong, Panginoon. Kapag sila po ay naliligaw, maalala ka nila na ikaw ang nagbigay ng buhay at kaligtasan sa kanila. Kapag sila po ay nagkakamali, Lord, tulungan mo sila, gabayan mo sila, akayin mo silang muli. Matagpuan nila na ikaw ang Diyos na handang magpatawad, handang tanggapin ang bawat isa sa amin na nagkakamali at nagkakasala laban sa iyo. I pray, Lord, na ikaw ang magpalakas sa bawat sa amin. Ikaw, Panginoon, ang paglingkuran namin sa abot ng aming makakaya. Matagpuan mo kami na nagpupuri sa iyo, sumasamba sa iyo, nagmamahal sa iyo. Sa iyo po ang papuri, pagpapasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat po. Good.